Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pagpapatunog ng mga kampana isinagawa sa mga simbahan sa Pangasinan matapos ang pagkamatay ng Santo Papa. Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ibinahagi ang hindi niya makakalimutang karanasan kay Pope Francis. Ating kilalanin ang Dagupeño na naging official photographer ni Pope Francis noong bumisita siya sa Pilipinas noong 2015. At dayuhin natin ang Calabasa River sa Nueva Ecija. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, pumanaw sa edad na 88 ang People's Pope na si Pope Francis. Ayon sa anunsyo ng Vatican kahapon, kasunod nito nagduluksa ang mga Katoliko sa iba't ibang panig ng mundo. Stroke na sinundan ng comatose at irreversible cardiovascular collapse ay kinamatay ni Pope Francis. Batayan sa inilabas na medical report ng Vatican. Pasado alas 7:30 nitong Easter Monday, oras sa Vatican, nang pumanaw ang Santo Papa sa kanyang tinitirhan sa Casa Santa Marta. Nakalagay rin sa report ang medical history ni Pope Francis, kabilang na ang kanyang double pneumonia, arterial hypertension at diabetes type 2. Nitong Pebrero nang maospital si Pope Francis at nakalabas matapos ang mahigit sa 5 linggo. Matapos i-anunsyo ang pagkamatay ni Pope Francis, isinagawa na rin ang rite of the ascertainment of death ng Santo Papa nitong Lunes ng gabi roon o madaling araw kanina dito sa Pilipinas. Kabilang sa mga dumalo ang ilang opisyal ng simbahang Katolika, pamilya ng Santo Papa at mga doktor na sumuri sa kanya. Sinelyohan na rin ang Apostolic Palace na apartment ng Santo Papa. Hindi man tumira ang Santo Papa roon, kinakailangan pa ring selyuhan ang lugar para walang makapasok at maprotektahan ang mga gamit at mahalagang dokumento sa loob nito. Sa guest house na Casa Santa Marta, tumira si Pope Francis. Wala pang petsa sa magiging burol ng Santo Papa. Hiling ni Pope Francis na mailagak ang kanyang labi sa Basilica of St. Mary Major sa Rome, Italy. Pagpapatunog ng mga kampana isinagawa sa mga simbahan sa Pangasinan matapos ang pagkamatay ng Santo Papa. May ulat si CJ Turida. Dahan-dahan na pinatunog ang mga kampana ng iba't ibang simbahang Katolika, isang lumang tradisyon na nangangahulugan sa pagpanaw ng Santo Papa, si Pope Francis. Labis ang pagluluksa ng simbahang Katolika sa pagpanaw ni Pope Francis, Jorge Mario Bergoglio, sa totoong buhay dahil sa karamdaman. Mixed feelings of sadness because the world is lesser with his departure to the Father's house. 12 taon na nanungkulan si Pope Francis, ang kauna-unahang Latin American leader ng Roman Catholic Church. He always wanted to build bridges. And the bridges are not only between conservatives and progressives. The bridges are also between believers and unbelievers, the lovers and the haters of God. He reached out to both. Gift of God kung ituring ni Father Soc si Pope Francis. 2018 nang mangyari ang hindi makakalimutang karanasan ni Father Soc sa Santo Papa. Mga panahon na nakaranas umano siya ng pangungutya at pagbabanta. He assured me to keep guiding the people. You have to suffer for what you preach and teach, but do not get discouraged because this is part of our task. He encouraged me, he gave me a hug, and said, carry on. Sa pagpanaw ng Santo Papa, magkakaroon ng Archdiocesan Mass sa St. John the Evangelist Cathedral bukas, April 23, alas 3 ng hapon. Panalangin daw ng Arsobispo ang pagpapatuloy ng Diyos kay Pope Francis sa kanyang paraiso. We want to believe na yayakapin siya ng Diyos pagdating sa kabilang buhay. Mahigpit na yakap para sa ating mga kababayan kasi pare-pareho tayong ulila.
Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Dagupeño na official photographer ni Pope Francis noong bumisita siya sa Pilipinas noong 2015, ibinahagi ang kanyang karanasan. Tunghayan sa report. Mula sa 4,000 aplikante, isa lamang ang tubong Dagupan City na si Glenn Munoz Lopez sa 23 pinalad na maging official photographer sa pagbisita ni Pope Francis sa bansa noong January 2015. Mahigit isang dekada na ang nakalipas pero sariwa pa rin sa alaala ni Glenn ang kanyang close encounter sa Santo Papa. I was so starstruck talaga na hindi ko namalayan na photographer pala ako. So, Hindi ko siya nakunan. So talagang walang paglagpas niya doon ko na-realize na ay photographer pala ako. Ito ang winning shot ni Glenn kay Pope Francis at isa lamang ito sa mga kuha niyang larawan na nalathala sa libro tungkol sa pagbisita ng Santo Papa sa bansa. At ito na rin ang nakadisplay ngayon sa altar ng St. John the Evangelist Cathedral. Pahirapan daw ang pagkuha niya sa larawan dahil kadalasan sa crowd nakatingin ang Santo Papa kung saan wala siya roon. Pero kahit nakapwesto sa kakaunting crowd, nadiskartehan ni Glenn ang kuha sa kanyang kamera. So I have no choice, sumigaw talaga ako. Sabi ko, Papa Francisco, sabi ko. Tapos timing, narinig niya yung boses ko, lumingon siya. So nakita niya ako, parang nagka-eye to eye kami, then he make a sign of a cross. 9 beses daw na nakita ni Glenn ang Santo Papa sa pagbisita niya sa bansa. Dama raw niya ang kabanalan ni Pope Francis na tila ba naghahatid ng positive energy sa kanya. Tulad ng isang pagkakataon na gusto niyang kuhanan ng larawan ng Santo Papa pero pinigilan siya ng autoridad. So sabi niya, no, stop, no. Sabi niya, ginaganon niya yung damit. Kasi hinihila ako dito ng ground commander. So nung pagtapat niya sa akin, so he made the cross, sign of the cross sa akin, parang blessing me. Sa pagpanaw ni Pope Francis, naiwan sa puso ni Glenn ang simbolo ng kababaang loob na taglay niya ngayon sa kanyang paninilbihan sa simbahan. Naging inspiration ko siya na serving the church with all dedication and devotion. Pero mas nangibabaw sa akin yung pagsilbi sa simbahan with all humility. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, maalinsangan pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Umiihi pa rin ang mainit na easterlies sa Luzon at Visayas kasabay na epekto ng ITZZ sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, 26 na lugar ngayong araw ang makakaranas ng danger level na heat index. Pero maglalabas pa ng datos ang Pag-asa sa mga susunod na oras kung ano ang mga naitalang pinakamataas na temperatura. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Ilocos Provinces at Mountain Province. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Matapos ang Semana Santa, presyo ng mga gulay patuloy pa rin ang pagtaas. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kagaya sa ilang pamilihan sa probinsya ng Pangasinan ay may kataasan din ang presyo ng ilang gulay dito sa Calasiao Public Market. Tumaas palalo ang presyo ng gulay kahit tapos na ang Semana Santa. Nasa 5 piso ang itinaas sa kada kilo ng ilang gulay sa Mangaldan Public Market. Ang kamatis, nasa 30 hanggang 35 pesos per kilo na ngayon. Tumaas din ang presyo ng okra, ampalaya at talong. Maging ang highland vegetables, tumaas din ang presyo. Gaya ng Benguet beans na ngayon ay nasa 80 pesos per kilo.
sayote na nasa 30 pesos per kilo at repolyo na nasa 100 pesos per kilo. Ito lang mas mataas. Yan, oh. Saka yung mga buto ng kaldis. Yan, saka sigarilyas, yan, mahal din. Kailangan Kaya pagkakasyan natin yung budget. Dahil sa mataas na presyo, matumal ang bentahan ng gulay sa pamilihang bayan ng Mangaldan. Pero nung Semana Santa, mabilis ang binta, pero ngayon parang tumumal kasi wala nang pasok. Ayon naman sa Benguet Vendors and Traders Association, may ilang klase ng gulay, nakakaunti ang supply kaya mataas ang presyo. Nananatiling walang paggalaw sa presyo ang mga gulay na maraming supply, gaya ng patatas at carrots. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng mga pampalasa gaya ng sibuyas, bawang at luya. Chris, bukod sa gulay ay bahagya ring tumaas ang presyo ng karne ng baboy at karne ng baka dito sa Kalasyaw Public Market. Tumaas din actually, Chris, ng 10 piso hanggang 20 piso per kilo. Ang karne ng baboy sa ngayon nasa 360 hanggang 380 per kilo. Ang baka naman ay nasa 420 per kilo, habang bumaba naman ng 10 piso ang presyo ng karne ng manok na nasa 200 per kilo sa ngayon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, bumaligtad ang isang SUV matapos na makabanggaan ang isang tricycle sa tulay ng Badok, Ilocos Norte umaga noong Linggo. Sugatan ng driver at iba pang sakay ng SUV, kabilang na ang driver at sakay ng tricycle. Agad silang itinakbo sa ospital. Sa investigasyon ng pulisya, bigla umanong nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng SUV at umagaw ng linya. Sakto namang kasalubong ang tricycle at doon nagkabanggaan. Hinihinalang nakaidlip umano ang driver ng SUV. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Posibleng pagtaas ang kaso ng animal bite sa mga bata ngayong bakasyon sa Kalasyaw, Pangasinan, ibinabala ng otoridad. Sundan sa report. Posible umanong tumaas ang kaso ng animal bite ngayong summer vacation. Kaya puspusan ang pagsasagawa ng anti-rabies vaccination ng Municipal Veterinary Office sa iba't ibang barangay sa Kalasyaw, Pangasinan. Hinihikayat din ng publiko na paigtingin ang pagpapatupad ng Aso Mo Itali Mo na umiiral na ordinansa ng bayan. Kaya nga po sinabi nila Rabies Prevention March. Pero hindi naman doon ko sa init, kundi yun po yung dumadami na yung mga bata na nag-graduate na sila, di ba? So, nandyan na sila sa labas. So, yung exposure nila sa hayop is nandoon palagi. Batid ng ilang magulang ang mga panganib na pwedeng idulot ng animal bite. Kaya hinimog sila maging responsable ang mga kapwa pet owner. Bantayan po natin ang ating mga anak, kung saan po sila nagpupunta. Siguraduhin po natin na sila ay ligtas at kung sakali man po na sila ay makagat ng aso o pusa, tanungin po natin sila agad, malaman natin agad para sa gayon maagapan po natin. Madala po natin sa pinakamalapit na biting center. Samantala, nagbabala ang veterinary office sa mga pet owner na bantayan ang kondisyon ng mga alaga ngayong tag-init. Posible kasing tamaan ng heat stroke ang mga alagang hayop. Kailangan daw na nasa lilim ang mga ito at huwag hayaang ma-dehydrate. Siguraduhin lang nila yung mga aso nila is kumpleto sa bakuna. Bigyan nila ng vitamins, mga supplements at siguradong may access sila sa fresh and clean water. Kung pwede nga lang bigyan nila ng ice, yun po yung mga gagawin para maiwasan nila yung mga sakit at casualty. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Kauna-unahang Palitaw Festival ipagdiriwang sa Barangay Maluwed, Dagupan City. Tunghayan sa report. Isa ang 41 anyos na si Erwin sa mga orihinal na palitaw maker sa Barangay Maluwed, Dagupan City. 2015 pa raw siya nang magsimulang gumawa ng palitaw at sa nakalipas na isang dekada, ito na ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya. Ikinatuwa ni Erwin ang nalalapit na pagdiriwang ng Palitaw Festival sa Maluwed, kauna-unahan sa barangay. Excited na po kasi magaganap na yung Palitaw Festival dito sa barangay ng Maluwed. Ayon sa mga opisyal, hindi bababa sa 15 pamilya ang gumagawa ng palitaw sa barangay. Sana raw madagdagan pa ang mga palitaw maker sa Maluwed sa mga susunod na taon.
Tulungan po natin sila na ipakilala sa ibang lugar ang ating palitaw. Matulungan ho natin ang ating mga kabarangay na magkaroon, dumami pa sila. Kakaiba raw ang gawang palitaw ng Maluwod dahil meron itong feeling tulad ng yema, mangga, ube, pandan at strawberry. Haluan lang ito ng kinudkod na nyog o di kaya'y sesame seeds. Plano raw ng barangay na gumawa ng stalls para magkaroon ng pasulubong center para sa mga palitaw maker. Asahan daw ang libu-libong katao na makikisaya sa Palitaw Festival sa linggo. At asahan din daw na makatitikim sila ng libreng palitaw na gawa ng Maluwod. Sa April 27 po, mga kabarangay, mga kadagupenyo, pasyal po kayo dito sa Barangay Maluwod sa April 27, 3 p.m. May street dancing na rin po kami. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, siguradong fun and exciting fiesta celebration ang matutunghayan sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta na bahagi ng Mango Bamboo Festival 2025. Unforgettable bonding ang hatid ng cast ng Binibining Marikit na sila Herlene Budol, Tony Labrusca at Kevin Dazom. Makikifiesta rin ang cast ng Mommy Dearest na sina Shane Saba at Prince Carlos. Kasama ang cast ng Pepito Manaloto na sila Jake Vargas, Sofia Senyoron, Tony Lopena at sparkle artists na sina John Rex at Cheska Fausto. Mamaya na po yan, 7 p.m. sa San Carlos City Public Auditorium, San Carlos City, Pangasinan. See you there, mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis, magsasagawa ng conclave o pagboto ng mga kardinal ng Simbahang Katolika para pumili ng susunod na Santo Papa. Ang libing naman ni Pope Francis magiging simple lang daw, base na rin sa kanyang bilin. Balitang hatid ni Jasmine Gabriel Galban. Tumatak sa mga Katoliko ang mga katangian ni Pope Francis na mapagpakumbaba at progresibo. Ang kanyang payak na pamumuhay at pananaw, masisilayan maging sa kanyang buron at libing. Noong isang taon kasi, binago ni Pope Francis ang papal funeral rites, kung karamihan sa mga naunang Santo Papa nakalibing sa St. Peter's Basilica sa Vatican, si Pope Francis piniling mahimlay sa Basilica of St. Mary Major sa Roma para mapalapit sa paborito niyang icon ng Birheng Maria, ang Madonna. Isa ito sa 4 na major papal basilica o pinakamataas sa ranggo ng mga simbahan sa Katolisismo. Siya ang magiging unang Santo Papang ililibing sa labas ng Vatican matapos ang mahigit 1 siglo. Hiniling din niyang malagak sa isang simpleng kabaong na gawa sa kahoy. Di gaya sa mga nauna sa kanya na inilagay sa 3 layer ng kabaong na gawa sa cypress at oak. Ayaw rin niyang i-display sa St. Peter's Basilica ang kanyang mga labi. Wala pang anunsyo ng petsa ng libing na karaniway 4 hanggang 6 na araw pagkamatay ng Santo Papa. 15 hanggang 20 araw mula sa pagpanaw, sisimula ng proseso ng conclave. Dito, magtitipon ng mga kardinal sa Sistine Chapel at hindi makalalabas para pagbotohan kung sino sa kanila ang hahaliling Santo Papa. Lahat ng mga kardinal na wala pang edad 80 maaaring bumoto sa pamamagitan ng secret ballot. Kailangang makamit ang botong di bababa sa 2/3 + 1. Sa 2 nagdaang conclave, inabot ng 2 araw ang botohan. Sinunog ang mga paper ballot kada voting round. Kung walang nailuklok, itim na usok ang lalabas sa chimney ng Sistine Chapel. At kung meron na, lalabas ang usok na puti at formal na ipoproklama ang Habemus Papam. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ballot boxes na gagamitin sa nalalapit na eleksyon dumating na sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report.
Dumating ng mga ballot box na gagamitin sa 2025 midterm elections sa Mangaldan, Pangasinan. Ipasasakama ito sa Municipal Treasurer's Office. Sunod na darating ang iba pang eleksyon para Fernalia, gaya ng ACM at official ballots. Ilang linggo bago ang eleksyon, nagsagawa na rin ng inspeksyon sa mga eskwelahan na magsisilbing voting center. Tiniyak ng COMELEC na malakas ang internet connection sa lahat ng polling precinct. January, February pa kami Wala naman tayo nakikita mga saka regular yung pag-check po namin sa mga supervisors kung okay ba yung mga voting centers natin. Kasi may advice din kasi ang head office na kailangan ma-check sila. Halos 3 linggo bago ang eleksyon, hinigpitan pa ng COMELEC ang pagbabantay kontra vote buying. Sa ngayon, wala namang napapaulat na vote buying incident sa lungsod. Katuwang ng COMELEC ang NAMFREL, PPCRV at Lente sa monitoring kontra vote buying. Ang target natin is to deter yung mga vote buying incidents. Now, magiging successful lang itong committee kung makaka-resibo tayo ng formal complaint. Panawagan ng COMELEC sa publiko, huwag mag-atubiling i-report o ireklamo sa kanilang tanggapan sakaling meron silang masaksihan na vote buying. May anti-vote buying complaint desk sa bawat bayan at syudad na tututok sa ganitong uri ng election offense, lalo na ngayong campaign period. Hinihikayat natin yung ating mga kababayan na kung meron man masaksihan na vote buying incidents, mas maganda ho na i-document po nila, mas maganda kung video and mag-hain ho sila ng formal complaint. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagliwanag ang kalangitan sa isang isla sa Greece. Kasunod yan ng tradisyonal na rocket war o pagpapaputok ng libu-libong homemade rockets nitong Sabado. Mula yan sa mga parishioner ng magkaibang simbahan. Ipinwesto nila ang mga rockets sa magkabilang burol at saka ipinuntirya sa bell towers ng isa't isa. Sinasabing 19th century pa, nagsimula ang rocket wars. Nanooy isang kompetisyon at naging bahagi ng selebrasyon ng Orthodox Easter. Maraming magsasaka ng palay ang nagtanim muna ng kamote sa bayan ng Maria Aurora sa lalawigan ng Aurora. Ayon sa ilang magsasaka, nagtanim muna sila ng kamote dahil bagsak presyo ang palay ngayon. 12 pesos hanggang 15 pesos lamang ang kada kilo ng farm gate price ng palay. Marami sa mga magsasaka ang dismayado dahil lugi raw sila sa taas ng gasto sa pagsasaka. Bukod sa mababang presyo ng palay, naayon daw sa mainit na panahon ang pagtatanim ng kamote dahil hindi ito maaksaya sa patubig. Malinis na tubig at magandang tanawin binabalik-balikan sa Calabasa River sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ating dayuhin sa report. Sa mga naghahanap ng mapapasyalan pero with tight budget, maaaring dayuhin ang ipinagmamalaking Calabasa River sa bayan ng Gabaldon sa Nueva Ecija. 10 pesos lang ang entrance fee at pwede mo nang ma-enjoy ang lugar. Bukod sa malinis ang tubig sa ilog at magandang tanawin na napapalibutan ng bundok, tsak na mapapapicture ka sa bawat sulok. Bukod sa pagligo sa ilog ay mayroon ding ATV at motorsiklo na pwedeng marentahan para sa mga nais mag-ride sa bukid. 800 pesos kada isang oras ang renta ng ATV at 400 pesos naman ang kalahating oras. Marami pong nakakuha na pong paalala doon na bawal pong uminom dyan sa may tubig. Hanggang alas 7 lang po tayo dito. Pero kung yung iba naman po na kahit kalahating oras, pwede po pinagbibigyan naman po. Bawal lang po talaga mag-overnight. Sa mga nais mag-relax at magrenta ng cottage, 500 pesos lang ang babayaran. Pwede ring magdala ng sariling camping tent at camping chair na pwedeng ilatag sa gilid ng ilog. Halos 500 cottages ang pwedeng rentahan na makikita sa palibot ng Calabasa River. Bawat cottage ay may nagmamay-ari na pamilya na dagdag sa kanilang kabuhayan. Bukas ang lugar mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Ganito pong Sabado, sa hapon po, masasweldo na po nila. Iba na naman po kinabukasan. Nababawasan po sila ng 50 pesos para po dun sa mga kukuha ng basura nila. Kaya 450 lang po yun napupunta sa bawat pamilya. Paalala ng mga namamahala na bawal ang magkalat ng mga basura sa lugar. Glam Calicdan, D-Zone, One North Central Luzon.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.